Magandang araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko po kayong tinatanggap sa Season 4 ng Usapan Kay kung saan ating babalikan ang mga espiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan ninyo ng aral. Simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Heso Kristo, tunay na narinito ka sa banal na Eukaristiya. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na hindi lamang nananatili sa mga salita, kundi naging tinapay na buhay para sa amin. Sa bawat misa, ikaw ay muling naghahandog ng iyong sarili, hindi na sa krus na may dugo, kundi sa altar na may pagmamahal. Turuan mo kaming pahalagahan ang banal na sakripisyong ito. Patawarin mo kami sa mga sandaling tinatanggap ka namin ng walang paghanda, ng walang taimtim na pananampalataya, o ng walang pusong nagpapasalamat. Palalimin mo ang aming pag-ibig sa Eukaristiya. Gawin mo kaming mga buhay na tabernakulo na nagdadala sa iyo sa aming pamilya, komunidad at mundo. Naway ang bawat pagtanggap namin sa banal na komunyon ay magbunga ng kababaang loob, pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Manatili ka sa amin, Panginoon, at huwag mo kaming hayaang mawalay sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radio Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Maaari din po ninyong bisitahin ang website ng ating radio station, radiomaria.ph. Mababalikan din po ang mga episodes ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radio Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Ayan. Magandang araw muli sa inyong lahat. Father at sister, kamusta po? Magandang araw, and sister. At sa Si ating Sister mga kalakbay. Kamusta sister? Okay lang. Brother Ay. Sam. Ikaw, Father Paul, kamusta naman dyan sa sa Europa? Naman, no, kakatapos lang magmisa kaya nakahabit ako, baka nagtataka yung iba, no? First Napakadami time, mabago. Father. First time. Tama-tama sa topic. Tama-tama sa topic natin ngayon. Oo nga eh. Diba? Saka ano to eh, dahil malamig nga dito, pinatahian kami ng bagong habit. Binili sa Spain yung tela, no? Medyo mas makapal. Tapos may isang parishioner tayo na marunong magtahi. No? So pinakita lang namin yung tabas at siya yung nagtahi. Kaya very, very meaningful din tong habit na to kasi parang di ba galing sa tao, tapos pinigay sa pari. Yeah. Nangingintab-ngintab pa, Father, halatang bago. Oo nga, puting-puti. Maputi. Oo, Mabuti na medyo mahagip. kasi ang para sa Roma, di ba? Parang Yeah. cream yung ginagamit natin sa Roma. Ayon sa inyo, sister, di ba? Yes, Cream yes. yung habit ninyo. Ayan, hindi masyadong dumihin. So pati Father, yung cape ninyo tsaka kapush ninyo bago na rin. Ay, hindi. May dala akong sarili kasi yung kapa ko, meron ako nakuha galing sa Indonesia before. Yun, bigay din ng mga tao yun galing sa Indonesia. Nung na-assign ako doon. Makapal din. Yan. Makapal din. Oo, kaya yun. Pero hindi ko pa nagagamit dito. Baka pag nag-procession kami o nung winter nga na-tempt akong gamitin kaya lang okay na jacket. Pero maganda Actually, yun. yun naman talaga ang purpose niya noon eh. Sa Holy Week, Father, baka malamig. magamit nyo. Sa Holy Week, baka magamit nyo. Yeah, sa Holy Week probably. Kasi last year dito, during yung Via Crucis, ay naka-black yung mga pare. No? Tapos kami lang yung nakaputi. No? Kaya nga sabi ko kay Father Marcelino, siguro next year mag-black kit din tayo para naman hindi tayo parang out of place.
Ayun. Dito naman sa ating parokya sa Santissima, katatapos lang natin gawin ang Stations of the Cross. Ito yung pinakaunang Stations of the Cross natin ngayong taon na ito. At maganda naman ang outcome kasi ang nangyari ngayon is collaboration na po ng parokya at ng university. So marami-rami na po ang sumasama. No, so sa mga nasa paligid natin dito, no, yung mga gusto rin pong bumisita sa atin dito sa UST, pwedeng-pwede po kayong sumama sa aming mga liturgical services at mga misa dito sa ating parokya. Kaya ayun, medyo nahihilo-hilo pa ako kasi nga Every from morning Friday yan, kanina. no? Every Opo, every Friday. Friday Anong po, oras ba o po? alas Para 4 alam ng ng mga hapon. anong oras? Alas 4 po ng hapon. 4 Hmm. ng Sa labas? Kanina sa labas, sa loob. sa labas po tayo ngayon, no? So meron tayong nilalabas na karosa din. yung Jesus Christ ni Father Paul na pinahiram niya sa atin, yung po ang nilalabas natin dito, At no? Yung ginagamit din. Jesus Christ na lahat po ng character ni Jesus Christ pwede po siya. Nata-transform natin siya. Hindi ko pa Pero nakikita yung picture. thankful kami, Father, kasi pinahiram mo kami kasi syempre wala kami magagamit. At yung ano, Di di ba? ba? Hindi ko naman madadala yun sa Gibraltar. At least diyan nagagamit ng ating simbahan. Yes po. So yun po. Okay. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang puso ng ating pananampalatayang Katoliko, ang banal na Eukaristiya. Ano nga ba ang Eukaristiya? Isang simbolo lamang ba ito? Isang alaala? O may mas malalim pang kahulugan? Sa bawat misa na ating dinadaluhan, may himalang tahimik ngunit tunay na nagaganap. Ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Hindi ito drama, hindi ito representasyon lamang. Ito ay tunay na presensya, buhay at totoo. Ito ang Usapang K at ang ating paksa sa araw na ito ay ang banal na Eukaristiya, regalo ng presensya, sakripisyo ng pag-ibig at buklod ng pagkakaisa. So ayan. Pero dumako na tayo sa mga special questions natin ngayon, Father, no? So dahil sa ating topic, no, matanong ko lang po kayo, totoo bang si Jesus talaga ang tinatanggap natin sa komunyon? Yan, si Sa sister muna. misa? Talagang Sister. tinatanggap natin si Kristo. Hindi ito simbolo o paalala, kundi yung talagang tunay na presensya ni Jesus, no? Ang ating tinatanggap. Kung sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, tulad ng mga protestante, para sa kanila ay isang simbolo lamang. Pero para sa atin bilang Katoliko, ay talaga at totoo na naniniwala tayo na ito ang tunay na presensya ni Jesus. Sinasabi nga sa CCC 1374, in the most blessed sacrament of the Eucharist, the body and the blood together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ are truly, really, and substantially contained. So sa palagay ko, napakahalaga ng tatlong salitang yon, no? Yeah. Really, truly, no, and substantially contained, no? Kasi maaari na nakikita natin yung ostia, no, nananatili yung matter niya, no, which is the breadness, at yung alak naman, no, yung wineness, no, nakikita mo yung appearance, pero yung substance niya ay nagbabago, no? Nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng tinatawag nating transubstantiation. No? Ito yung nangyayari sa misa, no? Lalo na dun sa parte ng consecration, kung saan itinataas ng pari yung tinapay at alak, no? At sinasabi niya, inuulit niya yung mga salita ng ating Panginoon. No? This is my body, take it, and do this in memory of me. Diba? At napakaganda no, kasi ibig sabihin yung natatanggap natin, hindi lang yan basta-bastang simbolo. Ito ay tunay na presensya. And in fact, I remember dito sa Gibraltar last year, no, dahil canonization ni Blessed Carlo Acutis, mayroong year-long exhibit nung mga ginawang slide, no, dun sa website ni Carlo Acutis about the real presence. At makikita natin doon yung mga himala, no, na kung saan yung
naging totoong flesh, no? O naging Mm. totoong dugo, no, na nangyari sa iba't ibang parte ng mundo. It's not just to prove the real presence, but I think it's more of an acknowledgement na totoo yung pinaniniwalaan natin bilang Katoliko na yun ay tunay na katawan at dugo ni Kristo. Ito yung tinatawag na Eucharistic miracles, no, Father? No? Nakakita ka na ba, sister, ng nakadalaw ka na sa mga Wala, lugar hindi pa, Father. Yun sa Lanciano, yung Santarem, Portugal, yung mga iba-ibang places ng Eucharistic miracles. Hindi pa, pero I remember nung nag-aaral ako sa graduate school, isa sa topic namin, kasi I took up sa religious education eh. So napapunta sa akin yung topic on Eucharistic miracle. So I'm very much interested yan sa topic na yan. At saka, isang naaalala ko dun sa mga milagro, palaging may doubt. No? Palaging may doubt involved. Like, yung pare na nagmimisa, no, Yeah. nagda-doubt siya dun sa real presence, tapos biglang, ayun, naging totoo nga. No? Kaya, I think, well, we don't need to have that, no? Just to believe. No? Pero ito ay, yun nga, nagiging suporta, no? Na totoo yung ating In fact, Father, pinananampalataya. meron pang mga scientific studies eh. Like for example, yung sa Lanciano, yung kung saan nagkaroon ng Eucharistic miracle, pati yung blood type, pati yung muscles, no? Na scientifically they have proven na paano nangyari na itong ostia na to, no, na turn into a flesh. Tapos inaral nila scientifically na anong blood type, no? Nakita nila na imposible naman na paano nangyari yon kung hindi sa milagro ng Panginoon. Saka parang Diba, heart, no? sister? Parang parte ng Pa- puso. Yes. Oo. Yun yung napanood ko recently. I mean, hindi siya dahil naging topic natin to. Pero recently kasi sa TikTok, pag nagpapaantok ako, sunod-sunod yan. Pag nakanood ka ng isa, sunod-sunod yung mga palabas ng segment. Sabi ko, ang dami palang mga Eucharistic miracle na nangyari, no? May iba actually nagmumultiply yung yung ostia, yung iba naman hindi na sisira until now, fresh Yeah. pa din. Pero ito yung kakaiba, yung nagiging flesh talaga siya. At ang sinasabi nila, lahat daw yon may iisa lang yung type ng dugo, AB positive. Tapos sinasabi nila na galing ito doon sa right ventricle ata ng puso, yung nagpapump ng dugo, Yeah. no? And at the same time, sabi nila, yung dugo is buhay. Buhay na buhay, hindi siya yung galing sa namatay na. At sinasabi nila, yung pinanggalingan nung nung dugo na yon or ng flesh na yon, may trauma. Parang may agonizing trauma. So meaning to say, yung taong pinagkunan no, nakakaramdam siya ng sakit or nagdurusa siya nung makuha sila ng samples na yon. No? Medyo nakakabilib lang talaga na even up to now, no, ang pinaka-recent ata, 2008 ata or 2010 something na meron pa rin nangyayari mga Eucharistic miracle. So Father, sa tingin mo, yung Eucharistic miracle na yon, kailangan mo natin paniwalaan palagi yon, Father, sa tingin mo? I think kaya nga may investigation na ginagawa, no? Kapag proven, I mean, beyond any doubt, no, na katulad nga nun, hindi na i-explain ng science, o di kaya hindi lang siya basta for show, or hindi lang siya parang pakulo lang, at dineclare ng simbahan, kailangan talaga nating paniwalaan. Pero katulad yan ng sinabi ko kanina, even without those things, no, nandun na naman yung pananampalataya natin at saka yung turo ng simbahan tungkol dun sa real presence. Pero yun nga, no, nakakatuwa lang isipin, no, na totoo siya at ang nakakalungkot, yung mga tao na ayaw maniwala, no, kahit na nandiyan na sa harap nila, they still deny. Kagaya nga And nabanggit mo, Totoo Father, yan, no? Father. Di ba merong kasabihan na even if there's a lot of explanation without faith, no explanation is possible. Pero kung mayroon kang faith, everything becomes possible. So kahit na scientifically proven,
Pero kung walang pananampalataya yung isang tao, so kahit na anong pangpaliwanag, kahit na ang siyensya, ay hindi pa rin maniniwala yung tao. At saka ang daming mga nagbabalik sa pananampalataya or mga nagko-convert into Catholic. It's because of that, no, na nare-realize nila yung importansya ng Eucharistia. No, kasi doon sa pinanggalingan nila, halimbawa, walang ganon. 'Di ba? Walang ganon. And I think it's a treasure, no, na kailangang i-cherish ng simbahan at yun nga i-highlight talaga, no. In fact, ina-highlight naman natin siya, no. Sinasabi nga natin ito yung summit and source, no, yung misa, Tsaka highest form of prayer talaga high form ang of prayer. misa. Oo. Pero sige, Father, automatic po ba Yung na nagkakaroon ng transubstantiation kapag nagmimisa? O I mean, sa umpisa pa lang ba ng misa, nagkakaroon na ba ng pagpapalit na, o na nagiging na katawan at dugo na ni Kristo yung bread and wine? O talagang kailangan pa ma-process yung liturgy of the Eucharist para magkaroon ng transubstantiation na sinasabi natin? Well, we believe na nangyayari yung transubstantiation katulad nga ng sinabi ko dun sa consecration. Doon sa Mhm. consecration. Kaya nga mamaya pag-uusapan natin yung mga parte ng misa, no, napakahalaga din kasi may kanya-kanya silang kahalagahan, no, kasi nape-prepare tayo paunti-unti, no, Mm-mm. papunta doon sa pagtanggap. No, Okay. kaya yung ating segment ngayong araw at saka may part 2 pa yata o baka may part 3 pa Oo. ito ay patungkol doon, no, para mas ma-appreciate talaga natin yung misa kasi kung minsan araw-araw nagsisimba, kung minsan pinaparaan lang natin yung mga parts, hindi natin talaga naiintindihan, di ba? Kaya Okay. maganda yun na mapag-usapan natin, mapag-aralan natin, no, para Mm. mas lalo nating ma-appreciate and at the same time, maisabuhay ang misa sa atin. Correct. May follow-up question ako doon, pero mamaya na. Meron Mm. akong isa pang tanong. Sige. Bakit kailangan pang magsimba tuwing linggo kung pwede naman tayo magdasal na lang sa bahay? Yes, nako, yan madalas na actually i-connecta mo pa diyan yung sa kumpisal, no? Sasabihin nila, Mm. bakit kailangan pa magkumpisal sa pare kung pwede namang diretso sa Diyos, di ba? Oo. And I think it's the same rationale, no, na sinasabi natin bilang parte ng isang simbahan, no, napakahalaga na nandun tayo sa mismong komunidad, no? Naalala ko nga ngayon, binabasa ko lang Ash Wednesday homily ni Pope Leo, no, may nababanggit siya tungkol dun sa kahalagahan ng community, no, na Mm. itong season daw ng Lent, it is an important time and a strong time for the community, no, na kung saan maraming pagkakataon hindi na natin nararamdaman, no, Mm-mm. lalo na doon sa may social media, 'di ba, may mga individualistic mind na tayo, ayaw na nating Mm. sumama dun sa team, 'di ba? Minsan pati teamwork, no? So, sinasabi ni Pope dito, napakahalaga ng community, balikan natin. And we pray together, we acknowledge our sins together, and we acknowledge our personal sins and our communal sins, no? So, ito yung isang kahalagahan ng misa, no? Kasi kung ikaw lang sa bahay, 'di ba? Hindi mo Mm. marirealize 'yun na ay parte pala ako ng komunidad, no? Parte pala ako ng isang mas malaking simbahan na hindi lang ako nagdadasal, madaming nagdadasal at sabay-sabay, 'di ba? At the same time, ito rin yung itinuturo sa atin ng simbahan, yung Third Commandments, na we should keep Keep holy. holy the Sabbath day. So, ibig sabihin no, nire-require tayo ng simbahan na kinakailangan na magsimba tayo tuwing linggo. I remember nung I used to give mga retreat sa mga estudyante. Lagi ko itong kinukwento pagdating sa misa. Merong, ewan ko kung narinig ko na yun, no? Kung totoo man to o kwentong kutsero. Merong isang pare na meron siya, yung nanay niya, sabi niya doon sa nanay niya, Nay, bakit hindi ka nagsisimba? Sabi ng nanay, araw-araw ako nagsisimba. Pag Lunes, pupunta ako sa San Miguel. Pag Martes, pupunta ako kay San Antonio. Pag Miyerkules sa Baclaran, pag Huwebes
kay St. Jude. Jude. Pag Friday, sa Quiapo. Pag Saturday, sa Lourdes. Pag Linggo, pahinga ako. Sa linggo pa talaga siya hindi nagsimba. Sa Linggo, kasi nga, Lord's Day, rest day. Kaya sabi ng kanyang anak na pare, Nay, kahit araw-araw hindi kayo magsimba, ang mahalaga tuwing araw ng linggo kayo magsisimba. So kasi yun nga, ang linggo ay it's a solemnity, no, para sa mga hindi nakakaalam. Dahil ito inaalala natin yung resurrection, no, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya every Sunday is a solemnity, and sinasabi nga ng ating Catechism of the Catholic Church, Sunday Mass attendance is a grave obligation. Ako kuminsan ayaw kong gumagamit nito, pero ito kasi yung nakasulat sa katesismo natin, no? And then sinasabi pa niya, the Eucharist is celebrated in the assembly of the faithful. So una, yun sa grave obligation. No, laging tinatanong tayo, Father, pag hindi nakapagsimba, mortal sin ba yun? Ito nakalagay na. No, kaya nga, kapag hindi ka nakapagsimba, no, yung karamihan, hindi nagtitake ng communion sa susunod, not until kumpisal. And then, celebrated in the Assembly of the Faithful, ito medyo may patama siguro to sa mga online. No, kasi I mean, sa online, lalo na nung pandemic, of course, wala tayong magawa kundi mag-online mass. No, pero ngayon pwede na tayong lumabas. No, I don't think there is a reason for us, no, na magstay other than kung may sakit ka, 'di ba? Yeah. Para doon naman yung online mass. No, yung meron talagang grave reason, no, na hindi makapunta sa simbahan. Pero paano naman, Father, kung nagsimba naman ako ng Sabado ng gabi, yung anticipated Mass? Consider na rin po ba na Sunday Mass yan? Yes, no? I think that is considered already. Kaya nga, hindi pwedeng mag-excuse, no, yung mga tao na sasabihin, Father, hindi ako makapagsimba ng linggo. Hindi sabihin mo, magsimba ka ng Sabado. Yung anticipated Mass, meron naman tayo, no? O di kaya naman, di ako pwede ng umaga, magsimba ka ng hapon, no? O kaya ng gabi. Kaya nga napakaraming misa natin, no? Ako minsan nga, yung mga pare, buti hindi nagrereklamo, no? Pero I mean, just imagine a priest, no? Dapat isang beses lang siya magmimisa, pag linggo, nagbabinate, nagtatrinate, no? Ito po yung 2, 3 misa, 4 na misa. Sasabihin, bakit pwede hindi isa, no? Pastoral reason. No? Yeah. Kaya nga makikita natin, ang daming ginagawa ng simbahan na paraan para makapagsimba tayo. No? Hindi lang yung dinadamihan yung oras, dinadamihan yung lugar. Pupuntahan kayo sa chapel, mga barangay chapels ninyo. Tapos hindi ka magsisimba. Father, actually, sa malls, di ba? Meron na rin isa. Pero as much as possible, ini-encourage tayo ng simbahan na kung hindi naman something urgent or na-anticipate mo na pwede naman pala akong magsimba. Kaya lang kasi kung minsan, parang sasabihin nila, ay mas convenient kasi na magsimba ng Sabado, no? Anticipated Mass. Pero kaya nga anticipated, kasi kung na-anticipate mo na hindi ka pwedeng magsimba ng linggo, so you attend the Saturday evening Mass. Kaya lang, yung iba kasi, yun yung parang kinakaugalian nila na sa Sabado ng gabi. Di ba, Father? Oo, at saka dito nga yung anticipated na word, hindi ginagamit dito. Kaya ang nilalagay namin talaga parang Sunday Mass siya, no? Kasi Sunday Mass talaga siya, no? Your question, kailan hindi dapat tumanggap ng komunyon? Siyempre, kapag alam mo na hindi ka karapat-dapat, meron kang mabigat na kasalanan, ay hindi ka dapat tumanggap ng komunyon until na nakapagkumpisal ka. Pag may mortal sin. Yes. Although, kung ito ay venial sin, no, sinasabi nga, it's okay, no, na mag-receive ng communion. In fact, it's advisable, no, kasi makakatulong yun sa'yo. No? Pero kapag ka-mortal sin, no, yun, katulad ng sinabi ni Sister, kailangan tayong magkumpisal muna. And I think it's also an act of humility, no, on our part to acknowledge na mayroon tayong kasalanan. Hindi na yung iba, hindi na lumalapit, pero dito nga sa Gibraltar, yung mga iba na hindi in the state of mortal sin, pumipila pa din
Ewan ko, naging parte to naging ano na nila kaugalian. Pero hindi sila nagko-communion, naka-cross yung kamay nilang ganon. So pag nag-cross ng ganon ng kamay, ibig sabihin, hindi siya magko-communion, magpapabless lang siya sa pare. Which sa akin, no, napakatinding witnessing na maglalakad ka dun sa gitna, alam ng mga taong, ay, hindi siya nagkomunyo. So, pero sila, yun ang ginagawa to show their, yung gustong-gusto nila ng blessing. No? Kumbaga, kung pwede lang, no, na magkomunyon na ako. No? Kaya lang, dahil may circumstances na hindi nakapagkomunyon o nasa state of mortal sin because of a particular situation. No? And marami, we cannot judge. No, we cannot judge. No? And sila, no, pumipila sila. I do not know. Pero no, kung Father, ano take nyo doon? Ano ba take nyo doon? Very humbling. Very humbling yung Father. Very humbling, Nakikita diba? mo yung humility din ng tao na And they are good. they acknowledge na hindi sila karapat-dapat na tanggapin ng Panginoon at that particular time. Pero hinihingi pa rin nila yung basbas ng simbahan, ng pare. No? Kaya kahit na alam nila na hindi ako karapat-dapat, ay andun pa rin yung desire ng tao na basbasan pa rin siya. In fact, no, kung tayo ay hindi karapat-dapat, pwede nating dasalan yung spiritual communion na sinasabi. Yes. Na that we allow our Lord to enter into our hearts, na even if we are not ready to accept His real presence through Holy Communion. Pero magpa-follow up lang ako dyan kasi ito recently nag-viral yung question sa Facebook, no? Hindi ba pwedeng tumanggap ng komunyon yung taong nagsimba ng kalahati na yung misa na abutan niya? Parang ano yun parang natin sine. Parang sa sine parang natin, sine. di ba? Idudugtong na lang nila. So, kasi feeling ko hindi na makaka-relate yung mga alpha gen doon kasi hindi na sila nanonood ng sine na pwede kang pumasok sa kalagitnaan. No? Para sa mga hindi naka-experience, di ba noon? Pag nalig ka, pwede kang pumasok, no? And then mag-stay ka lang sa loob. Tapos pag nagsimula na yung susunod na show, antayin mo hanggang doon sa inabutan mo, tapos lalabas ka na. Yeah. Diba kasi sa ibang sinihan, pinapalabas yata talaga yung mga... Ngayon, hindi na, Father. Parang yung entire show dapat, yun ang papasok mo. And after that, hindi ka na pwede doon sa susunod na showing. Parang ganun ang sinihan Pero mabalik tayo doon sa tanong ni Pao, no? Ewan ko, ano ba sa palagay nyo? Ikaw, sister. Depende. Paano naman kung dadating ka na lang, the mass is ended, go in peace. Oo, dapat ulitin mo na kung maganang buo. Tsaka ka doon mag-communion. Ang tanong mo ba, nakapag-communion na siya nung first half and then inulit lang niya yung susunod? O... Hindi, Father. Yung mga tipo bang after na siya ng homily nakapasok, mga ganon, offertory na. Ganon. Kasi yung mga yung mga lumalabas dun sa comments na pumasok na siya, either offertory na o pagkatapos na ng consecration, tapos pumila pa rin siya para tumanggap ng komunyon. Ang tanong ng mga tao ngayon, valid ba yung ginawa niyang pangungumunyon? Well, of course, kung validity ang pinag-uusapan, kung yung natanggap ba niya ay real presence, no, there is no doubt, no, that it's the real presence, no. Pero we go back to the worthiness natin siguro. And pagdating doon, kung minsan yung konsyensya natin ang pinaka-greatest, 'di ba? Kumbaga, lahat ito yung mga pina-practice natin, halimbawa, you're in the state of mortal sin. Hindi ka nakapag Eucharistic fast, no? Para po dun sa mga kalakbay, no? Alam naman ninyo 'yon, dapat an hour before the mass or before the communion ay hindi ka kumain, 'di ba? O di kaya katulad nung sinasabi nga ni Pao na hindi mo naman narinig yung liturgy of the word, yung homily, yung consecration, no? Our Father ka na lang dumating.
Tapos nagkomunyong ka, no? Kasi iniisip mo wala ka ng ibang oras. I mean, it goes back to our personal ano ba to, worthiness. No? Depende na sa atin. Pero sa tanong na valid o invalid, valid talaga yung communion, no? Natanggap niya. Dito sa nabasa ko, canon law does not set a hard cut-off time for when it becomes too late to receive communion. Katulad nga ng sinabi niyo, Father, ang importante is you are in the state of grace, no? And then you observe the 1 hour fast. And then technically we can receive Holy Communion. Although may mga iba na nagsasabi na kung after the gospel dumating ka or homily, then you are not supposed to receive communion. Receive Pero communion. walang ganong directives na dapat ganitong hanggang ganito ka lang. Pagka lumampas ka diyan ay kailangan hindi ka pwedeng magtanggap ng communion. Wala namang ganun Father, 'di ba sa canon? Naalala ko nga dati. Ito medyo na-skandalo ako pero novices yata kami noon. Nag-exposure kami sa isang parish. No, kaya lang syempre yung ating pari dito ay very pastoral ang mind, no, missionary and all. Hindi ko naman sinasabing tama yung kanyang in-advise sa amin, no, pero first time namin magsimba sa Piat. At dumating Cagayan. kami doon. Oo, sa Piat. Imagine, nagbiyahe kami ng ilang oras para lang makapagsimba roon. Cagayan. Cagayan, no. Pero galing kami Isabela at that time. And communion time na kaming dumating, no. So ang sabi niya sa amin, pumila na kayo, hindi na tayo magsisimba ulit. Kumbaga, mag-communion na kayo dyan. Sabi ko sa isip ko, paano yung Father? Hindi pa nga tayo, hindi man natin nasimulan yung misa. O syempre, dahil novices kami, wala kaming magawa. O, hindi sige, communion. Pero tumatak yun sa isip ko. I mean, well, sometimes siguro may mga ganong tao talaga. No? Na lalo na yung mga malayo ang pinanggalingan. Tapos after that, aalis na sila kasi uuwi pa sila. No? Mga ganon. Kaya nga walang hard rule talaga. At even canon law, sabi nga ni sister, hindi mo masabi talaga kung saang parte. Kasi may narinig lang din ako, no? Hindi ko lang alam kung gaano katotoo to. Pero yung dating way ng misa natin nung sinaunang panahon, kasi di ba nahahati sa dalawa pa rin yan, may Liturgy of the Word, Liturgy of the Eucharist, kahit daw makapasok ka lang sa Liturgy of the Eucharist, okay ka pa rin tumanggap daw ng Holy Communion, kahit hindi mo na naabutan si Liturgy of the Word. Pero syempre, iba na ang ating sinusundan ngayon, which is the Novus Ordo. So talagang ano doon is yung worthiness worthiness na makatanggap ka ng communion kung kalahati na ng misa na naabutan mo. Nasa sayo na talaga yun. No? Pero yun nga, dapat, kung ang tanong ay kung ano yung dapat, no? Dapat from the start. No? And then yung tanong kung kailan yung start, no? Dati nga sinasabi, pag inabutan mo yung Liturgy of the Word, okay pa, pero meron din ako narinig, kailangan sa simula. At ano yung simula? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So in short, yun ang simula ng misa. Kapag kung tatanungin mo, kailangan masimulan mo, ito yung simula ng misa. Yung sign. Kaya dapat magsumikap na huwag magpahuli Mali. sa misa. Oo, mali. Sabi nga nung isang pari namin sa mga estudyante, no, principal siya nun sa Angelicum sa Iloilo. Sabi niya sa mga bata, do not come on time. Medyo ko nagulat ako, do not come on time daw. Come before the time. Sabi do not come on time, come before the time. At saka, yan Father, nabanggit mo din na naman kanina yung Eucharistic fasting. Ano yung prescribe ng simbahan natin na gaano katagal yung fasting natin before tayo makareceive ng Holy Communion? 1 hour. Yeah, no. Sister. 1 hour. Pero in the ancient time, until 1954, if I am not mistaken, ano yan, from midnight hanggang sa umaga, hanggang sa bago ka magmisa. Tapos 1950, hindi pa, not even water.
Not even if you are sick and you have to take medicine. Tapos after nun, nagkaroon si Pope Pius XII, nag-allow siya na pwede mag-take ng water and medicine if you are sick. Tapos 1964, yan na yung magsisimula yung changes sa Vatican, Second Vatican Council. Ayan, naging ano pa pala, from midnight hanggang magmisa, tapos susunod 3 hours. I think 1957, mga 3 hours. Tapos yung 64 until the present time is 1 hour Eucharistic. Sister, is it because dahil ginagawa nilang dapat midnight pa lang nagfa-fasting kasi yung misa talaga natin nung sinaunang panahon is puro umaga lang. Yun ang tinatry nila para syempre hindi masyadong mahaba yung pagfa-fast nila. Paano kung yung misa nyo ay hapon pa o di ang haba ng na fasting ka. Ng fasting mo. It's possible, yun nga yung explanation. So, hindi pagkain o pag-inom 1 oras bago komunyon. So, yung Eucharistic fast natin. So, ito yung iniisip ko dito, yung pagtanggap ng komunyon. Okay, so yun yun. Kasi iba, compute yung Yes, Father. Oras. Pero Guilty kung ako may dyan. sakit, kahit 15 minutes allowed kung mayroon kang sakit. Guilty ako dyan, sister, lalo na kapag may mga okasyon, like for example, fiesta, syempre, kumikilos ka, gumagalaw ka, nakakaramdam ka ng gutom, tapos nakakalimutan mo, kumain ka, tapos susunod misa. Syempre, tatanggap ka ng communion din sa misa na dinaluhan mo. Yun talaga, guilty ako dyan palagi. So, Father, siguro, halimbawa, meron kayong seminar, usually sa seminar, tapos merong snack, tapos kwento ka ng kwento. Ako very ko dyan, yung cautious ako dyan, tinitignan ko yung oras. Ako, pag mamaya matagal pa, ay mag-homily si Father, baka mahaba, or pwede pa, something like that. Tinitignan ko talaga na ma-observe ko yung yung 1 hour na yun. Kasi parang, tawag dito, health reasons, no, na lalo na yung mga diabetic halimbawa, no, kailangan may laman yung tiyan. Siguro as a general rule, ito nga yung 1 hour na walang kain o inom. Plus the fact na gusto natin kasi i-reserve yung sarili natin na pag tumanggap tayo, may paggalang at saka buo, no? Kasi just imagine sa tiyan mo, di ba naghalo-halo na yung lechon doon, yung sinigang, isa mo si Jesus doon, itlog, no? So, I think yun lang siguro, no? Kailangan conscious tayo. If you miss, Father, kunwari na-miss mo tong gawin, yung Eucharistic fasting, is it considered a mortal sin? Wala naman akong nabasa pa. No, wala pa akong nabasa, no? I think it's more of a discipline, no, on our part. At saka yun yung sinasabi kong we reserve ourselves, we prepare ourselves for the Mass. I guess hindi lang ito yung tiyan natin, no? Pati yung buong sarili natin. Kaya guilty rin yung iba na halimbawa nagsimba pero ang isip nila nasa nilalabhan nila o nasa niluluto nila o nandun sa gagawin nila. Ay, di ba parang kaya ka nagsimba, tanggalin mo lahat ng ibang kalaban, no, para sa tiyan mo, tanggalin mo yung ibang kalaban dyan. And then you focus your attention, your whole self, in listening to the Word and receiving Jesus in the Holy Communion. I think, Father, sa akin, no, sa aking pananaw din, pwede nating sabihin na-mention nyo kanina parang out of respect, no? So, si Jesus ang tatanggapin natin. So, bilang respeto, bilang paggalang sa Kanya, inihahanda ko yung aking sarili. Of course, unang-una spiritually, no, na in the sense na wala akong mabigat na kasalanan, no? Pero at the same time, physically din, no? Na kaya merong fasting na para sa pagpasok niya sa akin.
So, yun. Kung meron ka namang spiritual preparedness, what if naman kung hindi ka nakaramdam ng spiritual na pakiramdam pagkatapos ng komunyon? Ano mangyayari sa iyo yun, Father? Ano mangyayari kung hindi ako nakaramdam ng spiritual na pakiramdam pagkatapos ko makatanggap ng komunyon? Well, I think it also goes with uh, consolation, di ba? Yung mga prayer natin, na pag nagdarasal tayo, hindi tayo nakakaramdam ng spiritual consolation, di ba? May mga ganong time. I Mm. think nung last topic natin, na pag-usapan natin yung tungkol doon, di ba? Yung Spiritual nakaka-experience ng mga spiritual dryness. dryness, di Mm-mm. ba? We even made mention of Mother Teresa, na kahit nagdarasal siya, parang she feels that God is not there. So, Mm-mm. ito rin yun, no, na hindi sa lahat ng pagkakataon, parang ramdam mo. Kasi you're not doing this just for emotion. No? Ito yung Mm-mm. kaibahan niya eh. Kaya may Mm-mm. emosyon ka, kaya hindi. Kaya natuwa ka, kaya hindi. Yung natanggap Mm-mm. mo na Eucharistia, si Kristo pa din yun. No? It's Mm-mm. still the real presence. No? And the graces, no, are there, no, being given to us. Ang depekto hindi doon sa bagay kundi sa atin, no? Hindi sakramento kundi sa atin. Hindi tayo handa, no? May kasalanan Mm-mm. na humaharang doon sa grasya para tuluyang pumasok sa atin. No, kaya napakahalaga nung pagkukumpisal, 'di ba? Kaya Mm-mm. nga para maging mas epektibo yung mga grasya, no, na tinatanggap natin. Tingnan natin baka may humaharang. 'Di ba baka ikaw Mm-mm. mismo katulad ng sinabi ko kanina hindi ka dispose. 'Di ba kung Mm-mm. ano-anong iniisip mo, mga gano'n. Mm-mm. Father, dito yung sinasabi na ex opere operato, no? Yes, Na kahit na correct. hindi tayo dispose, for example, sabi mo nga, Pau, na spiritually parang wala kang nararamdaman, and yet, yung grasya ng Diyos pa rin ang yung epekto ng sakramento na tinatanggap natin. Wala dun sa tao, wala dun sa pare na nagmisa, wala sa atin, pero yung si Jesus mismo, no? Yung sa pamagitan niya ay yung grasya na tatanggapin natin para doon. Tama ba yun, Father? Tama. Kailangan malaman din yan ng ating mga kalakbay. No, kasi Mm-mm. otherwise they might think na ay kaya lang sila nagkokomunyon para dun sa feelings, no? So hindi. Katulad ng sinabi niyo, it's ex opere operato yung sacraments natin. No, uh, ano ba 'yan? Yung rest on the minister kung actually yun pa yun, no? Halimbawa, magandang tanong, paano kung yung pare is in the state of mortal sin? Mm-mm. Effective ba, no? Yun ang classic May example. epekto pa rin ba yung 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 misa, Misa. no? yes, oo, Mm-mm. baka invalid ba yung misa? Ay, hindi, Oo. no? For as long as yung pare ay validly ordained na pare, is Mm-mm. acting in persona Christi, no? Yes. Kasi yun Mm-mm. nga, actually yung ibang mga lay, mas klaro pa sa kanila yan, no? Sasabihin, si ano, di ba naalala niyo yung episode natin kay Caloring, Yeah. di ba, na pinagchichismisan yung pare, no? Tapos sabi nga ni Caloring, uy, huwag niyong pagchismisan yung pare, dahil ordained niya, pari pa rin yan. Pari pa rin. No? Mm-mm. Of course, outside the mass, tao pa din naman no nagkakasala. Pero Mm-mm. when they administer the sacraments, it's done in persona Christi. Kahit na si Sa Saint head. Catherine of Siena, Father, 'di ba meron siyang pare na parang sabi nga niya he was acting like a devil, ano? Pero dahil nga yung sa maybe lifestyle ng pare, pero pagka nagmisa yung pare, no? Nag-consecrate siya, tinanggap niya yung Eucharist. Komunyon. Is ano pa din yung magbibigay pa rin ng grasya dun sa tao na natatanggapin. So Kasi yung hindi nga epekto siya nun ay si wala dun sa Cristo. pare. Oo, Oo, si dahil Cristo si kasi Cristo nga. yun. Yeah, Okay. kaya very humbling din sa mga pare. I mean, 'di ba? Just imagine you're doing it in the person of Christ the head. Person of Christ. Mm-mm. Okay. Bakit naman tinatawag na misa na isang sakripisyo po?
Yan, sacrifice of the mass, no? Yan ang lagi nating naririnig. No? Sinasabi nga ng katekismo natin, the sacrifice of Christ and the sacrifice of the Eucharist are one single sacrifice. No? And borrowing from his words dun sa Last Supper, do this in memory of me. No? Alam naman natin na yun yung time, no, na inialay na ni Kristo yung kanyang buhay para sa atin. Siya yung lamb of sacrifice, no, the perfect sacrifice. No, kaya yung misa, ito yung pagkakataon na iniaalay itong lamb na ito doon sa altar, no, ng misa. Sa misa. Totoo ba, Father, yung sinasabi ng mga tao na kapag nagmimisa kayo, nangyayari sa langit yung nangyari nung panahon na si Kristo pinatay uli dahil tinatawag natin itong sacrifice of the mass? Ganun po ba yung nangyayari sa misa? Well, ito yung sacramentally, no? It's made present. Kaya nga, another term na ginagamit natin sa Eucharist, it's representation, no? Hindi representation nakahalili, kundi yung represent, no? Binabalik, no, yung sakripisyo sa Kalbaryo at that very moment of the Mass. No, kaya nga napaka swerte natin, no, kahit hindi natin na saksihan, no, yung kanyang physical na kamatayan sa Calvary, pero through the Mass sacramentally, no, that sacrifice or that moment at Calvary is represented, no, muling ibinabalik. No? Kaya nga yung sinasabi, do this in memory of me, yung pag-alala natin sa kanya, no? Nandoon din yan sa misa. Pati hindi lang yung sinasabi na, but not in a bloody manner. Not in a bloody manner. Oo, na hindi sa madugong pamamaraan na katulad ng nangyari noong una panahon. Pero ito ay yung nagiging sabihin natin reenactment of what had happened in the Calvary. Na nangyayari at that moment. Yes, binabalik natin, sabi mga Father, no? Inuulit natin, nagiging present muli yung kung ano man yung pangyayari. Pero hindi sa madugong pamamaraan. Okay. Dahil kulang na tayo sa oras, tumungo na po tayo sa ating keywords. No? Ano ang inyong keywords? Ano yung take words nyo ngayong araw na ito? Okay. Sa akin naman, pabaliktad daw So ako na muna. So sa akin siguro, dalawa. Komunyon at komunidad. Yan. Komunyon, kasi ang Eucharistia ay pakikiisa kay Kristo at sa isa't isa. Yung isa't isa, yun na yung komunyon at komunidad. Si Sister na. Okay, sa akin naman ay ang Eucharistia ay isang kagalakan, no, na nangangahulugan ng pagpapasalamat. So, marami tayong bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. So, tuwing tayo ay nakakatanggap ng Eucharistia, ang unang-una natin dapat na ipasalamat ay ang pagtanggap natin sa Panginoon. Yeah. At ako naman, ang keyword rather for this episode is kabanalan, no? Alam natin ang Eucharistia is ang highest form of prayer. So, inaanyayahan tayo mamuhay ng banal matapos tumanggap ng komunyon. Ayun po. So maraming salamat, Brother Pao, Sister Marisa, Father Paul, at maraming salamat sa ating mga kalakbay at magkikita-kita tayo muli sa susunod na edisyon ng Usapang Usapang